At para po sa lagay ng ating panahon, dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto po sa ating bansa. Kaya't asahan pa rin ng mga pag-ulan sa ilang lugar. At may binabantay naman ng pag-asa na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung magiging bagyo yan, alamin po natin kay Pag-asa weather forecaster Ana Cloren. Magandang umaga po, ma'am. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Intertropical Convergence Zone, yan nga pinaka-apekto ngayon, lalo na po sa may Mindanao area. Magdadala po ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Bangsamoro, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng ating bansa, ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero pagsapit ng hapon at gabi, expect na po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Sa ating pagtaya, meron tayong nakikita na low pressure area at sa kasalukuyan po yung LPA na to, nasa around 2,040 kilometers pa po ito sila ng Kabisayaan at wala naman hong direct na epekto sa ating bansa. Pero sa ating nakikita po, by next week ay meron ho tayong posibleng sama ng panahon na mabuo. Dahil nga active itong Intertropical Convergence Zone ay posibleng may LPA po dito na ma-develop at maging isang bagyo by next week. Kaya patuloy ho tayong mag-monitor sa mga update po na nilalabas ng Pag-asa. At for the next 3 days naman po, inaasahan natin na dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao by Monday po, no, ay in-expect po natin na makakaranas sila ng mga pag-ulan, dala pa rin itong Intertropical Convergence Zone. But over the weekend, kahit po dito sa Metro Manila and the rest of the country, ay maaliwalas sa panahon naman po inaasahan. Maging handa pa rin sa mga posibilidad ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Yan po yung latest sa The Forecasting Center. Ito po si Ana Cloren. Magandang umaga. Maraming salamat po sa update, Ms. Ana Cloren ng Pag-asa.